Magandang araw mga kasambahay, Luzon, Visayas at Mindanao at especially sa ating mga kasambahay all over the globe. You are watching Doctors on TV and I am your host, Dr. Lady Ravita Gulao, and we are here today at a very advanced medical center along Taft Avenue Corner, United Nations here in Manila, Manila Medical Center, Manila. And with me today is a very special co-host. Mga kasambahay, malamang nakikita niyo po siya tuwing umaga sa Good Morning Kuya. Please welcome Dr. Haris Acero. Magandang araw, Doc. Hello, Doc Lady. Magandang araw sa iyo at magandang araw din sa ating mga kasambahay, sa ating mga televiewers na nanonood po sa atin. And of course, maraming salamat for having me here. Truly, it's a wonderful day and I'm sure it will be an interesting experience to be here sa Doctors on TV. Definitely. Doc, mga kasambahay, unfortunately, hindi natin makakasama si Doc JM and si Doc Yas kasi may mga out of the country commitments po sila. Pero mga kasambahay, very interesting ang topic natin ngayon, no, Doc? And of course, Doc Lady, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Sige, Doc. But before we go any further, no, mga kasambahay, please don't forget to visit our Facebook page. May Facebook page tayo, Doc. Yes, Doc Lady, at sa ating mga kasambahay po, no, please visit our page. That's www.facebook.com/doctorsontv. You can send questions and sasagutin natin yan mamaya po. And of course, you can also share po sa inyo po mga friends and of course sa mga mahal sa buhay. And you may also follow us in twitter.com/doctorsontv and you can also watch Doctors on TV via live streaming at www.untvweb.com. Thank you, Doc Harris. Ang topic natin for today, mga kasambahay, is renal failure. Para mas maintindihan natin ang very complicated na topic na ito, panoorin muna natin ang video na ito. Ang buwan ng Hunyo ay ang selebrasyon ng National Kidney Month ng Department of Health na naglalayong lalo pang malawak ang kaalaman ng publiko kaugnay sa kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na kidney o bato. Ayon sa ulat ng Department of Health, ang end-stage kidney disease ay pang-7 sa leading cause of death sa bansa. Umaabot sa 23,000 na mga Pilipino ang sumasailalim sa regular na dialysis dahil sa kidney failure at tinatayang tataas pa ng 15% bawat taon. Sa talaan ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, isang Pilipino ang nagde-develop ng chronic renal failure bawat oras o 120 sa bawat 1,000,000 tao sa bawat taon. Tinatayang 1.1 milyong tao sa buong mundo ang sumasailalim sa renal replacement therapy bawat taon. Kaya ating pag-usapan ang mga pamamaraan upang maiwasan ang renal failure sa tulong ng mga expert, Doctors on TV. And to better understand our topic today, Yes, of course, Doc Lady. We have a very special guest for today, no? She is a magna cum laude graduate of Doctor in Medicine 1960 sa UP College of Medicine. She's also a member of the Drug Formula Committee of the Department of Health 2009 to 2011, a member of the Research Ethics Committee of the National Kidney Transplant Institute. and she is an active consultant here in Manila Med and of course the chairman of the hemodialysis unit, and she's also an active consultant at the National Kidney and Transplant Institute. Mga kasambahay, please welcome Dr. Marieta De Luna. Magandang araw, Doktora. Thank you for being here. Magandang araw po, Doc Harris, at kayo po mga televiewers at kasambahay namin. Magandang araw po sa ating lahat. Bilang isang internist, ano po bang ginagawa specifically ng isang nephrologist? Bago ho kayo maging nephrologist, kailangan ho certified kayong internist. Pero sa dami ho ng parte ng katawan at ngayong oras ng knowledge overload, kailangan ho ay isang parte ng katawan ang super specialized kayo. Mamaya ho sasabihin ko sa inyo kung ano ang trabaho ng kidney para po kaya naman ninyong matingnan kung kayo ay may sakit na sa kidney, kailangan magpatingin at tingnan kung anong gagawin para huwag magkasakit ng kidney. Doktora, being a nephrologist, ba ito ba open ba siya para sa mga bata o sa matatanda? Wala pong pili, no? Hindi, merong pediatric Meron din po. nephrologist. Okay. Kasi iba naman na, hindi daw ho maliliit na tao ang pediatrics. Okay. Ha?
So, iba po yung pediatrics nephrologist at iba yung adult nephrologist. So sa inyo po, it's more on the adult po Adult tayo. ho ako, hindi ho ako pediatrician. Okay po. So, doktora po, being a nephrologist, nako, 1960 pa po kayo graduate. Abay, matanda na. Doc Lady, may tanong ako kay Doktora. With those decades of years in practice po ninyo, may pagkakaiba po ba yung mga sakit natin sa kidneys before o mas grumabi po sa ngayon? Dahil nga po sa mga lifestyle po natin. Ang problema ho natin ngayon ay kasi napakadaling kumain. Yes. Ha? Sa ngayon po, ang maraming causes ng nasisirang kidney ay diabetes at saka hypertension. Yung diabetes ho, kasi ho napakadaling kumuha ng pagkain. Ang daming fast foods. Mga fast foods naman ho, mamantika ang pagkain. Saka maalat pa. Tapos, ayaw na ho nating mag-exercise. Gusto na ho natin ay nakasakay. Kaya kayo ho ay nananaba ng gusto. Sabi nga ho nila, ang pinakamagaling na gamot ay change in lifestyle. So, kailangan ho yung mag-exercise, kakain ng tama, magpapahinga ng tama. Ito po ang ating kailangan. Lifestyle change ang kailangan para maging malusog ang ating katawan at ang ating bayan. So ayan po mga kasambahay, we will pause for a while sa pagbabalik po ng Doctors on TV. Pag-uusapan po natin ang isang very alarming na disease, no, na renal failure. Kaya nga po, huwag po kayong aalis at magbabalik po ang Doctors on TV. Up next, know the early signs of ear infection in children and what to do next from the expert in Baby Talk. While learning the early signs of a failing kidney from the kidney expert when Doctors on TV returns. Magandang araw mga kasambahay. Ako po si Dr. Sherry Cu Tiu Laurel, isang pediatrician sa De Los Santos Medical Center at ako po ang makakasama nyo ngayong araw sa Baby Talk. At dahil tag-ulan na naman mga mommies, karaniwan na naman pong nagkakaroon ng ubo-sipon ng ating mga anak. At dahil dito, pwede rin itong maging sanhi ng ear infection or tinatawag po nating otitis media. Ano po ba ang mga dahilan o ano po ba ang mga factors kung bakit nagkakaroon ng otitis media or ear infection ng mga bata? Siyempre, maliban po sa mas maliliit po sila at mas madali pong mahawa ng ubo-sipon, maliit din po yung tinatawag nating eustachian tube. Hindi lang ho maliit kung hindi diretso kumpara ho sa mga matatanda. Kapag nakitaan po natin ang ating mga anak, ating mga babies, ng simptomas tulad ng lagnat, pananakit ng tenga, or discharge or tawag ng ating luga, mainam na magpatingin na po tayo sa ating doktor upang mabigyan ng karampatang lunas ang ating mga anak. Ang tamang paglinis po ay isa po sa mga ways kung paano natin maiiwasan na magkaroon ng infeksyon sa tenga ang ating mga anak. At ngayong araw, kasama po natin si Baby Adele upang maipakita po natin ang tamang paraan ng paglilinis ng tenga. Ito po ang otoscope. Ito po ang ginagamit namin, mga doktor, upang tignan ang loob ng tenga. Kadalasan sa hindi, mas gumagamit po tayo ng cotton buds para ho ilinis ang tenga. Pero ho, sa labas lang po dapat ang paglinis at hindi po dapat ipasok sa loob ng kanal ang tenga. Dito lang po at dito. At huwag hong ipapasok sa loob ng tenga ang cotton buds dahil po pwede pong pumasok pa po lalo ang tutuli natin na pwede rin maging sanhi ng ear infection sa ating mga bata. At ganyan po ang tamang paglinis ng tenga ng ating mga babies. Pero kung may nararamdaman pong pananakit sa tenga ang ating mga babies, mas mainam na magpasuri po tayo sa doktor upang mabigyan ng karampatang lunas. At hanggang dyan po muna tayo mga kasambahay. Ako po si Dr. Sherry Cu Tiu Laurel. At para sa mas marami pang kaalaman ukol sa pangangalaga ng ating mga anak, ugaliin po nating manood ng Baby Talk. And we're back mga kasambahay and you're watching Doctors on TV. And our topic today
is about kidney failure. Yes, Doc Lady, and of course, kasama pa rin po natin si Dr. Maria Tadeluna, a nephrologist consultant and head po ng hemodialysis unit. Dito po yan sa Manila Med. Doktora, ito po, para po sa ating mga televiewers at mga kasabay po natin, could you give us a brief overview lang po tungkol po sa ating kidneys o bato? Kung saan po ito natatagpuan sa ating katawan at kung ano po yung mga functions po nito, Doktora? Karaniwan po, dalawa ang kidneys ng bawat tao. Ito po, dito sa ating likod. Pero meron ng mga taong ipinanganganak na isang kidney. Pero kung okay po yung kidney nila, okay din ho ang buhay nila. Kaya makasurvive. Oho, hindi nila alam na isang kanilang kidney. Mapwera, so magpa-ultrasound, umasaksak sila at nasira yung isang kidney, so wala na ho silang kidney. Pero basta okay ho ang isang kidney ninyo, okay kayo. So ito po sa susunod na slide, nakikita ninyo, ito po yung kidney, meron hong blood supply yan. Yung artery at yung vein. Yung ihi po na pinoproduce ng kidney, dumadaloy po sa ureter. Tapos, ini-store ho, nag-iimbak dito sa urinary bladder. Ngayon, pag meron hong bara, itong ureter, hindi ho makakadalo yung ihi. So, mangyayari ho, magbabalon yung kidney ninyo kasi yung ihi ho, hindi makadaloy. Pagka ho merong bato naman dito sa pantog, mapwera ho nagbabara yung labasan ng ihi sa pantog. Okay pa ho, may ihi pa kayo. Mapwera na lang alatin kayo na meron din hong stone sa bawat isa ng inyong ureter. So in that case, wala hong lalabas na ihi. Pero kahit ho barado yung isang kidney ninyo, nagti-take over ho yung isa. Kung okay ito, tuloy po ang paglabas ng inyong ihi. Po, no? Para po makompensate din po yung function po ng isang kidneys po natin. Kaya ho ang mga tao nakakapag-donate ng kidney. Kasi reserba ho yung dalawang kidney. Ang kailangan lang ho ninyo isang mabuting kidney para kayo mabuhay. Opo. Ngayon, pagka ho naman nasira yung inyong kidney, ay napakalaki yung gulo. Sapagkat ano ho ang trabaho ng kidney? Ang alam po natin, di ho ba ang katawan natin, hindi ho ito solid. 60% po nito ay tubig o liquid. Kaya ho nakikita ninyo yung isda, pag sariwa, malambot, napipisahan ninyo. Ngayon, pag ginawa hong daing, tinutuyo ho ng gusto, hinahatak po yung tubig ng isda. So, ang diferensya po, sa tao kailangan ma-maintain yung 60% na tubig o liquid. Pagka ho kulang nun, bagsak ang blood pressure ninyo, tuyong-tuyo kayo, lubog ang inyong mata, uhaw na uhaw ho kayo. Kaya yung nakikita ho ninyo, yung mga nagmamaraton, kailangan ho silang uminom. Yung mga tao hong nagtatae at nagsusuka, matutuyo din ho ang kanilang fluid sa katawan. Pero sa pagsusuka ho at saka sa pagtatae, hindi lang ho fluid yun. Kasama ho dun yung electrolytes, katulad ng sodium, potassium, calcium. Lalo na sa diet ngayon, no, Doc? Yes. Na ang mga tao hindi nila namamalayan na marami na pala sila nakoconsume sodium, which is basically asin. Oo, yun yung mga tao, katulad ngayon, may manggang hilaw, hindi gusto ninyong kasamang bagoong. Pag okay ho ang inyong kidney, hindi ho kayo makakaramdam ng manas sa inyong paa. Pero pag hindi ho nagtatrabaho ang inyong kidney, ang inyong puso at ang inyong atay, hindi ho nyo maisuot yung inyong sapatos. Dahil malaki. Kasi namagana ho yung inyong paa. Doktora, sa next slide po ba natin, ito po yung indikasyon ng mga may problema na po yung ating kidneys? Ito ho yung ipinanganganak na tao na may tawag na polycystic kidney. Namamana ho ito. Kaya gusto ho ninyong magsigurado kung ang inyong anak ay magkaka-polycystic kidney, kunan ho ninyo ng history yung asawa ninyo o sa inyo. Kasi ito po'y namamana. Doktor, ito naman po yung image po ng ating may kidney stone po ba ito? Yung case po rito? Dito po, ito nakita ninyo yung stone. Okay, pagka ho kayo medyo mahinang uminom ng tubig, o kaya may namana kayo na tendency to form stone, yun po ang nangyayari, yun yung mga latak na nasa dugo natin, naiipon dun sa kidney. Kaya ho nagkakaroon ng stone. Kaya kailangan ho, iinom kayo ng maraming tubig para mas malabnaw ho ang inyong ihi at nang hindi mas malakas ang percentage
na maglalatak kayo at tapos yun ang magiging stone. Linawin natin, Dok, no? Tubig, hindi juice, hindi kape, Hindi soft drinks. soft drinks. Pwede naman na kayo iinom, pero hindi yun Lagi, lang ang iinumin ninyo. Ha? Hindi naman tayo kontra sa lahat ng juice. Lalo kung fresh juice, okay lang, no? So usually po, Doktora, para po sa mga kasambahay po natin na curious lang, no? Ano po yung mga most common na mga signs and symptoms na mga nakikita po ninyo sa mga pasyenteng may kidney disease? Okay, ang dapat po niyong tandaan, tridor ho, ang sakit sa kidney. Hanggang meron pa ho kayong 50%, hanggang 40%, wala po kayong nararamdaman. Kaya ho, yung mga tao, napupunta sa amin na, ano, Doc, 2 buwan lang ay okay pa ako, ngayon ay padadialysis mo ako. Kasi, matagal na ho yung sakit ninyo, wala kayong nararamdaman sapagkat may reserba pa kayo. Pag naubos na ho yung inyong reserba, saka ho ninyo mararamdaman. Anong mararamdaman ninyo? Mabuti na lang ho yung namamanas kasi natatakot yung mga tao, bakit namamanas ako? Kasi hindi na ho kaya nung kidney ilabas yung mga iniinom ninyong tubig at yung kinakain ninyong asin. O kaya, Dok, taas yung blood pressure ko, dati naman ay hindi. Kasi nagpo-produce ho ng sustansya yung kidney na renin, na nagre-regulate ng blood pressure. Yun hong kidney, nagpo-produce din ng sustansya para yun hong calcium ay ma-absorb, para yung buto ninyo yung matibay. Pero ang isa ho sa pinakamalaking nararamdaman ninyo pagkasira na yung inyong kidney ay yung sinabi ko sa inyong fluid and electrolyte maintenance. Pagka ho kulang ang fluid ninyo sa katawan, lanta kayo. Pag kulang ho ang electrolytes ninyo, hindi kayo makakapag-isip, pwede kayong nagkakaparalysis ng muscle ninyo, ang puso ninyo hindi tumitibok ng gusto. Doktora, matanong ko lang po, no? Kasi kanina po napag-usapan po natin yung function ng kidneys po natin tsaka yung mga naging karamdaman. Now, tanong ko po, meron po ba tayong age na pwede i-consider po? May pinipiling edad po ba ito? O gender, lalaki o babae? And ano po ba yung mga dahilan kung bakit po talaga nagkakaroon ng problema yung ating mga kidneys? Well, sa mga bata, congenital anomalies yun. So, nagmamalform yung kidney o maliliit yung kidney, pag grabe, hindi sila nabubuhay. Okay? So, yung mga batang ipinanganak na walang masyadong diferensya, ang problema kasi, dati yung glomerulonephritis. Meron din mga bata na matataas ang blood pressure, lalo na kung ang kidney nila ay maliit. So, yung glomerulonephritis, yung pamamanas ng kidney, na tinatawag na minimal change disease, yun ang marami sa mga bata. Ngayon, as we go to adolescence, andun din ho yung glomerulonephritis. Sa ngayon ho, marami na ring adolescents na tumataba, kaya may diabetes na rin. Yes, so. Mas matagal hong may diabetes sila, mas madali hong masira yung kanilang kidney. Yung hypertension ho, andun na rin. Kasi maalat ang ating pagkain. So, wala hong pinipili. Yung matatanda ho, di kasama din ho nung sakit ng mga blood supply ng kidney. Nagkakaroon ng atherosclerosis, nagbabara yung kidney nila. Yung mga iba ho, yung may mga sakit na systemic lupus, kasama ho yung kidney, kasama yung heart, kasama din ho yung skin. So, meron ho mga systemic diseases na kasama din yung kidney. Yung iba naman ho, yun, namana ninyo yung tendency to form stone. Gusto ko lang hong ipalala, pag kayo'y may bato, hindi sapagkat sinuwerte kayong lumabas yung bato ninyo, libre na kayo. Habang buhay ho, malaki ang chance na kayo'y magpo-form ng bato. At mabuti ho siguro, pag sinuwerte kayong lumabas ang inyong bato, tago ho po ninyo at inyong ipa-analyze kung calcium stone o uric acid stone. Kasi iba ho ang gamot sa calcium stone at iba ang gamot sa uric acid stone. Ngayon, ang isa pa rin hong paalaala, ang dami hong advertisement kontra sa rheuma. Yung nagsasakitan ng mga buto. Siguraduhin po ninyo na okay ang inyong kidney. Kasi pag may konti na pong diferensya, ang kidney po ninyo yung masisira. Pag panay na panay ang aniin ninyo ng pain reliever. Katulad doon ng isang seaman na nakonsulta sa akin, sumakit ho yung kanyang joint ay nasa barko. So, binigyan ho siya ng pain reliever ng kanilang kapitan. Aba, ay
10 linggo ho siya nagpi-pain reliever. Eh di pagdaong ho nila dun sa isang bansa, kailangan na ho siyang i-dialyze. Nasira yung kanyang kidneys. Nasira na ho yung kanyang kidney. Tapos inilipad ho dito sa Pilipinas, tinuloy namin yung dialysis. Ito naman hong mamang to, matagal na rin may hypertension. Hindi naman inaalagaan ng kanyang sarili. Oo nga po, Doktora. Ayan, no, para sa mga kasambahay, marami pong napapag-usapan, no, kami nila, Doktora. Pero para lang i-summarize, no, Doktora, sabihin niyo po, sa mga bata mo, common po mga congenital anomaly, no. Pag naman po sa ating mga matatanda na, nandiyan po yung hypertension, diabetes, at ngayon po yung mga, lalo na yung mga over-the-counter na mga pain medication. Yan po ang common. I'm sure, no, Doc, marami ka rin na-encounter na ganyan na mga iba, rayu-rayuma, arthritis, pain, inom lang ng mga for how many years at isang araw na lang, namamanas na sila. So, no, mga kasambahay, marami po tayong pag-uusapan kasama si Dr. De Luna. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang Doctors on TV. Up next, our nutraceutical expert will teach us how to boost our immune system using backyard medicines in Naturally Yours. Find out if you're at risk in developing kidney disease and what to do to lessen this chance. All these and more when Doctors on TV returns. Mga kasambahays, welcome to Naturally Yours. Nandito tayo sa napaka-green at napakagandang garden ng Green Daisy Restaurant. Ayan, ngayon matutunghayan natin ang mga iba't ibang uri ng greens na pwede nating magamit para mapanatiling healthy ang ating mga katawan. For immune system, it is important na tandaan natin na dapat laging malakas ito. Kasi pag-shift ng klima, pwedeng humina ito at mabilis tayong kapitan ng mga trangkaso. Pag-uusapan natin yung mga usual na nakikita natin sa ating gardens at nakikita natin sa ating mga kusina para ito ang i-prepare natin sa ating mga kasambahay. Sisimulan ko ito sa garlic. Alam nyo ba mga kasambahay na ang garlic ang isa sa pinakapaborito ko dahil ang garlic ay may taglay na pinakamataas na natural antibiotics. Napakadaling i-prepare. First, pwedeng hindi na iluto kasi kapag niluto natin, napabawasan yung kanyang bisa. All you need is around 1 teaspoon or tablespoon of very good and raw honey. Pwede nating tanggalin ang garlic sa kanyang balat. At ito ay i-slice lang ng maliliit, i-mix. Pwedeng i-keep sa refrigerator and then every morning at before nighttime, pwede nating kainin ito o inumin. Paano natin inumin? 1 kutsarita sa umaga at 1 kutsarita sa gabi. Napakadaling gawin dahil pwede nating i-store ng mga around 1 linggo. Number 2 is, marami tayong turmeric. Ang turmeric ay napakamura. Itong itsura mga kasambayis ng turmeric or luyang dilaw. Ayan, pag kinat nyo ito ang magiging kulay niya. Unlike ginger, ang luyang dilaw ay napaka-mild. But kahit mild siya, ito ay nagtataglay ng napakataas na component that takes care of anti-inflammatory. Kapag sinabing anti-inflammatory mga kasambahay, kasama dyan yung mga infection, ha? So how do you prepare this? Pwede natin itong pigain. At the same time, pwede natin itong ilaga. Kapag biniga naman natin ito, pwede natin i-mix din sa honey para ma-preserve natin. Another very common food that we can consider during this rainy season would be yung mga tinatawag natin na fermented food. Kasama dito, very popular na dito sa Pilipinas, yung tinatawag natin na kimchi. Anything that we ferment contains very good quantity of probiotics. Now, kapag lumalamig ang panahon, since humihina, ang kimchi ay nagpapa-enhance o nag-i-increase ng pantunaw natin dahil sa taglay nito na libo-libong probiotics na nag-i-improve ng ating gut flora. Ang gut flora is ito yung mga good bacteria na pwedeng tumulong sa atin sa pantunaw ng ating kinain. Another herb that I really like and I'm very fond of, na available naman sa ating mga garden, na akala lang natin ay tsaa, ay ang tarragon. Mga kasambahay, ang tarragon, hindi lamang ito mabango at nagpapasarap ng ating mga niluto, at masarap din ito na tsaa, kagaya ng turmeric.
Ito ay nagtataglay ng napakataas na vitamin C. Ito ay pwede nating kainin na hilaw, and I suggest that we eat this raw. If we eat this raw, we get our whole day supply of vitamin C. At yan mga kasambahay, ang mga tips kung papaano natin mapanatiling malakas ang ating resistensya, especially sa rainy season. Kita-kita ulit tayo dito lamang yan sa Naturally Yours. We are back mga kasambahay and you're still watching Doctors on TV. We are here at the Hemodialysis Unit of Manila Med and still with us nephrologist Dr. Marietta De Luna. Pero mga kasambahay, kasama na po natin ngayon ang isang pasyente na na-diagnose na may kidney failure. Doc, ito naman po, no? Gusto po namin malaman, ano po ba yung actual condition po ni Sir Ernie? Si Sir Ernie po ay 38 years old po, no? Si Sir Ernie. Ano po yung naging actual condition ng kidney po ni Sir? Bakit po siya ngayon nakahiga po rito ngayon sa ating Oy, unit? Bida, sabihin mo kung anong nangyayari sa'yo. Ano ba yung mga naramdaman mo pa previously? Kasi sabi 6 years daw, Doc Lady, no? 6 years. Ang tagal po nun. Ano ba yung mga naramdaman nyo ng mga sign? Masakit pa yung balakang, pag-ihi? Nung nagkakaroon po ng sumasakit yung mga paa ko, laging nagkaka-uric acid, tapos nagkakaroon po ako na UTI. Madalas po yung ganun. Sa 6 years po, every year, lagi po ako na-admit dito sa hospital. Doktora Lady, tanong ko lang, no? Gano'ng kataas, Ernie, yung creatinine level mo before finally siya nag-subject talaga for dialysis? Nung first na na-diagnose po ko, umabot na po ng 9. 9 na kaagad. Then, yung 2010 po yun. Then, yung 2015, na-diagnose na po ako, stage 4 na po siya. So doktora, yung creatinine levels po ba ang only indication para si Sir Ernie po na mag-dialysis? Well, may mga tao kasing mataas ang creatinine pero walang masyadong symptoms. Meron namang bago mag-dialysis ay marami pang ihi. Kaya hindi naman sila nagko-congestive heart failure, hindi masyadong hirap huminga. Pero usually, ang ating ginagamit na basihan ay yung level ng creatinine. Bumabagsak din kasi yung hemoglobin. So, kailangan ay either mag-transfusion ka o kaya mag-injection ka ng mga E14. Yeah, usually weekly po yun. Oo, para hindi ka naman masyadong mababa ang bilang ng dugo. Iba-iba kasi ang kailangan ng mga kasambahay natin. Ang alta presyon, hindi the same as mababa ang bilang ng dugo mo. Kasi pwedeng may alta presyon ka pero mababa ang bilang ng red cells mo. Pero karaniwan, yung mababa ang bilang ng red cells, mataas din ang blood pressure. But, they're all due to kidney disease. Kaya magkasabay na silang makakaramdam ng pagod, hindi makahinga ng magaling, hindi rin makakatulog. Doktora Luna, tanong ko lang po sa case ni Sir, ito po kayang dialysis session po. How long would it last? O gaano katagal yung kanyang session ngayon sa pagdadialysis? Ang usual kasi 4 hours eh. So doktora, usually po si Sir Ernie po naka-ready na po siya, no? Kumbaga ito po, ano po doktora nasa leeg po niya? So dito ka tutusukin para makakuha ng access dun sa malalaking ugat mo sa internal jugular vein. Okay, so yung catheter na yon, merong arterial port at may venous port. Pero hindi pwedeng magtagal to kasi pag matagal to, magkaka-infeksyon. Kaya kailangan lalagyan agad ng AV fistula sapagkat pagka nagka-infeksyon yung IJ mo, napakalaking gulo. Mas malaki pong problema. Malaking so, doktora, problema. kapag ito po, ayan, katulad nga po, emergency dialysis po ginagawa, pero usually po nga daw sa may arm po, no? Ito na po ba ang dialysis machine sa likod po ninyo? Ito, ayan, dyan po siya ihuhok. Ang latest na B-Brown machine. Latest daw po na machine ng Manila Med po ito, no? Okay. So, paano po yan na kinakabit? Usually po, meron po tayong isang nurse, no? Na mag-a-assist po. Ito po ay super computerized model. Aba, oo, sapagkat hindi ho kaya ng manual lang eh, ha? Ngayon ho, kaya safe ang dialysis. Kasi lahat ho ay computerized. Tapos nakikita dito kung ano ng sitwasyon. Sa umpisa ho, i-sterilize yung makina. So, self-sterilizing ho itong makinang to. Pag okay na, naka-flush ho doon.
na okay na. So, titingnan ho kung tama yung mga concentration ng dialysate. Doktora, ito po yung ating machine na ginagamit no, for dialysis po natin. Pero mamaya po mga kasambahay, alamin po natin kung paano po ba, ano may proseso, ano po ba yung function po ng ating dialysis machine po, at paano po ba ito ginagawa, sino ba yung pwede mag-operate ng machine na to. Mamaya po ay pag-uusapan po natin yan. Ayan mga kasambahay, sa pagbabalik po natin, kasama na ni Doktora ang kanyang team para po maumpisahan na ang dialysis ni Sir Ernie. Kaya mga kasambahay, huwag po kayong aalis kasi magbabalik ang Doctors on TV. Up next, discover some ways on how to manage and treat kidney problems when Doctors on TV returns. Bibigyan na ng libreng anti-dengue vaccines ng Department of Health ang Central Visayas dahil sa dumaraming bilang ng naitatalang dengue cases sa rehiyon ngayong taon. Sa tala ng DOH, mula January 2016 ay umabot na sa 5,018 ang suspected dengue cases sa rehiyon ng Cebu at nasa top 3 na ito ng may pinakamaraming kaso ng dengue sa bansa. Prioridad mabakunahan ang grade 4 students na may edad 9 na taong gulang pataas sa mga pampublikong paaralan. For this vaccine that was developed, the safe level, the safe age group will be not less than 9. At that age, safe nang ibigay talaga yung vaccine with very minimal risk of side effects. Sisimula ng unang dose ng school-based immunization sa rehiyon ngayong buwan ng Oktubre. Malaki ang itinaas ng kaso ng obesity sa Pilipinas batay sa datos ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI. Mula sa 16.6% noong 1993, tumaas ito sa 31.1% noong 2013 kung saan 5% ng mga ito ay mga batang nasa edad 5 hanggang 10 taon. Kaugnay nito, hinimok ng Eco Waste Coalition ang mga magulang na pabaunan ng masusustansyang pagkain ang kanilang mga anak na papasok sa eskwela. Ilan sa mga pagkaing iprinisinta ng grupo ang burger patty na gawa sa puso ng saging na may kasamang carrots, dahon ng malunggay at kaunting karne. Meron ding pancake na gawa sa dinurog na kalabasa. Iprinisinta rin ang ilang sample ng masusustansyang inumin gaya ng malunggay, kalamansi, tanglad at talbos ng kamote juice. Ang pinipresent natin ngayon dito ay healthy, affordable and accessible na mga pagkain sa mga bata. So, hindi man ma-prepare ng ating mga kananayan, ina-encourage natin yung mga school canteens na ito yung kanilang itinda. At nagbabalik po ang Doctors on TV. We're still here at the hemodialysis unit at uumpisahan na po natin ang actual dialysis procedure ni Sir Ernie. So, Doktora, may mga kailangan po kayong mga tao para maumpisahan ito po, di ba? Ang pagdadialysis ay team effort. Although meron kaming 5 nephrologists dito, meron din kaming mga technician na trained and certified. At saka yung mga dialysis na nurses namin na trained and certified also. Marunong ho silang maglagay ng, maglalagay ho sila ngayon ng connector doon sa kanyang IJ. Inaayos yung dialyzer. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, na mga 1 milyon. Sige. Check lang po. So, start na po natin para po makapag-start na kayo ng treatment. So each of them, Doktora, may sarili po silang mga ganyan po, Doktora, talaga. Of course, hindi nagpapalit-palit So yan. disposable po yung Doktora afterwards? Pwede mo namang i-reuse pwede kasi naman. medyo mahal. Okay. Pero pagka may hepatitis ka, Hindi na pwede. less tendency na i-reuse namin. So ginagawa po, Doktora, ngayon na ating operator po is nire-ready po ba niya yung ating Yeah. magiging machine? Nagpa-prime. Prime. Oo.
kasi kailangan na yung sterilant ay matanggal. Okay. Sisiguraduhin na less ang tendency mag-clot, kaya pinadadaanan yung dialyzing solution na may heparin. Sa preparation process natin, Doc Lady, kasama po ba ito sa 4 hours, no? 4 hours? Or yung pagpasok na sa katawan po, yung umpisa po ng Ang 4 hours ay habang tumatakbo na yung dugo Ah, at okay. nagwawash na. Yung preparation is a little different. Doktor, yung ginagawa po natin, lady nurse po, is kinukuha po yung blood pressure po ba? Abay, kanina nung dumating siya, kinuna na yan ng blood pressure at tinimbang na. Kasi kailangang malaman mo, gaano kalaki ba ang dinagdag na timbang ng pasyente. Ibig sabihin, ganun kadami ang asin at tubig na ininom niya na hindi na ilabas ng kanyang kidney. So, titingnan niya, namamanas ba yung Kung may manas pasyente? ba yung pasyente. Okay, so may swerte naman kasi si Ernie, may ihi pa siya, May ihi kaya pa, hindi siya kaya wala masyadong siyang manas. namamanas. Saka pakikinggan mo yung lungs, titingnan mo yung neck veins, titingnan mo kung hindi congested yung pasyente mo. Hindi po hirap huminga ngayon, sir. So ito po yung actual preparation naman po ng ating patient before doing the dialysis naman po, Doktora. Yeah. Okay na ba kung puyat, Doktora, before going to dialysis? Okay na po ba? Well, baka bumagsak yung blood pressure mo. Pero yung ibang tao masaya natutulog habang nagda-dialysis Sa kaso po ni Sir Ernie, gaano po kadalas siya magdadialysis sa loob na isang linggo? Well, siya daw ay 3 times a week. 3 times a week. Doktora, yung ginagawa po ngayon is almost ready na po ba yung ating po pasyente para po sa kanyang Inaayos dialysis? na niya, inaayos mo na ba? Nag-dressing po, doktor. nag-dressing Check po for po. infection. So para po ma-avoid talaga infection, Doktora. Yeah, no? importante. Dapat malinis talaga. Yes. So, ulitin lang po ating mga kasambahay, the moment na tumaas po yung level ng creatinine ninyo, it means that 50% or kalahati na po ng kidney ninyo ay na-damage na po. So, hindi po ibig sabihin na normal, 100% walang problema yung kidney. Ito po, Doktora, yata is almost ready na po. ready na po. Okay, sige. Umpisa na po ating dialysis po kay Sir Ernie. So, ang ginagawa na po ngayon ay Kinakabit ho ikakabit po yan. yung tubing dun sa IJ catheter para dumaloy ho yung dugo. Dugo. Tapos, kasama ho yung blood pump na magpapatakbo para dumalo yung dugo. Tapos, dadaan ho dun sa dialyzer para hugasan po yung mga lason na naiiwan sa katawan kasi hindi nagtatrabaho yung kidney. At yung mga kulang naman sa katawan, manggagaling ho dun sa dialyzing solution, kaya palitan ho sila. Tinitingnan ho yung blood pressure, tinitingnan yung blood temperature, tinitingnan ho yung concentration ng bawat substance na kasama sa fluid So, sa Doktora, ito katawan. nag-uumpisa na po yung dialysis po natin. Dumaloy na po yung dugo doon sa kanyang tubing. Nakita mo na ba? Yes po, yan na po. Ayun, nakita mong pumula na yung Pumula na kanyang po. tubing. Okay. Nag-uumpisa. Ano na tayo? T-4 hours na. Yes, oo. Doon na mag-uumpisa yung 4 hours natin. Oo. At saka, Doc Lady, na makita natin yung kanya pong... Yung dugo, ayan na. Yan, titingnan mo at pupula na rin yung kanyang dialyzer. Tama ba, Doktora, na doon po napupunta yung mga dumi po sa dugo natin? Doon sa dialyzing solution, lumilipat doon. At yun namang kulang sa katawan natin, kinukuha from the dialyzing solution, lumilipat naman sa ating katawan. Doktora, may nakita po isa bright red, tapos yung isa po dark red. Ano po ang difference po sa dalawang yan? Usually yung blood red kasi arterial. Arterial. So yung mas hindi ganun kaano is venous. Okay. Kasi yung oxygen content mas mataas sa arterial kaysa sa venous. Pwede ba kausapin po yung O dinadialysis? pakisuyo. Sige nga. So, Sir, pang ilang dialysis niyo po ito? Since May 5, mga nakawalo na po. Nakawala na. So, kumusta po ang naging pakiramdam ninyo mula na nag-umpisa po kayo ng dialysis? Mas naging okay po siya kasi yung before, lagi akong kinakate. Kinakate. Doktora, bakit po kinakate? Kasi pag mataas yung phosphorus mo, calcium times phosphorus, magdi-deposit yung calcium crystals. Although hindi yun ang
lahat ng explanation. Marami problema yun. Maraming taong nagdadialysis na talagang walang hinto ng kakakamot. Tama yan. Doc Lady, pwede rin kayong toxins din natin, no? Kasi hindi na nakapagsala yung kidneys natin. Oo, definitely. Pwede Oo, rin. oo. Ano pa, sir? Ano pa nag-improve po, sir? Kumusta yung sabi niyo nun, nasusuka siya noon, di ba? yes. Kumusta po? Nagsusuka pa rin po ba kayo? Hindi na po. Hindi na. Okay. Yung BP po ba, nare-regulate po ba natin? Opo. So, habang nagda-dialysis po, katulad niyan, may mga, after po nito, sabihin natin after 4 hours, may mga precautions po ba after dialysis? After dialysis. After dialysis po? Well, kasi kung naka-heparin ka, kailangan huwag kang mag-aahit. Shave, wag mo Kasi na. yung blood mo, May hindi agad chance. magka-clot. Oo, baka mamaya. Huwag ka rin magpapabunggo at may-aksidente. Huwag naman sana. Ay, oo. Kasi yung blood mo, hindi rin magka-clot. Katakot-takot din ang Tama. duguan na abutin mo. Para po sa mga kasambahay natin, yung heparin po yung ginagamit para po Sa siyang anticoagulant. anti-coagulant. para- So malabnaw yung Para dugo hindi natin. mamuo ang dugo. Oo. So ano pang precaution na ginagawa mo, Ernie? Bali po yung pag-inom ng tubig, yung less intake Less. ng water. Okay, so Pwede mas... yung basketball after yan? Hindi. Pahinga lang muna. Pahinga lang. Pahinga lang muna. Oo. Habang dinadialysis ka, Sir Ernie, anong nararamdaman mo ngayon? Parang wala na, nakahiga lang na nagpapahinga. Di mo nararamdaman parang nababawasan ka ng dugo? Ay, hindi naman, wala naman. So, hindi naman dapat talaga matakot. Hindi na dadayasan ng dugo. Umiikot lang. May ikot lang. Binabalik din sa kanya. Oo, balik din yan. Kasi common yun yung natatakot yung mga, di ba, magpapadialysis kasi nababawasan daw, natatanggal sa katawan. Hindi nababawasan. Lahat ng dugo, doktora, ibabalik niyo. Ibabalik din yun. Lahat. Oo. Pinawash pa yan para masaid. Oo. Pinadaan lang sa washing machine, doktora. no? Ayan, pinadadaan lang sa super computerized washing machine. Ayun. Okay, doktora. Yan po, doktora. Oo, marami po kami natutunan sa inyo. And of course, I'm sure ang ating mga kasambahay, natuto na po sila sa experience at pinagdaanan ni Sir Ernie. Yes. So, isa po siyang kumbaga. Ano po ang masasabi niyo po sa mga tao na parang medyo katulad po ninyo nag-upisa na hindi pinapansin ng mga lab test o yung mga Nararamdaman sabi nila. ng doktor? Isang ano lang po, konting payo. Consult your doctor always. Makinig sa mga payo nila. Then, magpalit ng lifestyle. Lifestyle po talaga, doktora. Talagang hindi natin ma-escape yan, no? Tsaka, Doc Lady, tama yung sinabi mo na huwag pababayaan. Kasi the fact that you're experiencing the signs and symptoms, ibig sabihin there's something wrong inside the warning body. sign na yan eh, no? Yes, tama. Oo. Tama. So, doktora po, thank you po so much. We learned a lot Okay, from well, you. I hope the rest of the televiewers learn as much, I'm ha? sure. Ano po message niyo po sa kanila, doktora, sa mga kasambahay natin? Prevention definitely will have to be what we have to aim for. Kaya po kami nagtitiyaga nito. Kasi noon dating walang ganitong program. Yung mga pasyenteng dumadating sa akin, narinig mo ba yung aking television program, yung mga kay Rosa Rosal? Hindi ho. Sinong nakarinig? Yung mga doktor. Doktora, narinig ko yung interview kay Rosa Rosal. Sabi ko, hindi mo naman ako kailangan marinig. Yung mga pasyente ang kailangan nakarinig. Pero hindi naman pinapansin kasi wala silang nararamdaman. Sa mga viewer natin, sabihin po natin, doktora. Kaya no? ho, yung sakit sa bato ay tridor. Mhm. Huwag ho ninyong hihintayin na kayo may maramdaman bago kayo magpagamot. Huli na ho yun. Nasira na ho yung inyong kidney. Hindi na ho namin mapapabalik. Magkailangan ho ninyo yung magpa-kidney transplant. So, doktora, alam ko po may schedule po kayo dito sa Manila Yes. Med. Ay, ako ho ay Monday, Tuesday, Friday, Saturday. Pero araw-araw ho merong ibang nephrologist na nandito. Hindi ko lang ho alam ang kanilang mga consultation hours. Doc Lily, tsaka kaganda nito, maliban po si doktora, ay napakagaling po si Doktora Marieta de Luna, para ka pang may nanay sa loob. Di ba? Talaga ho ang grandmother ng lahat ng mga Alagang-alaga po kayo ni doktora. lahat na ho yung naging estudyante ko sila. Ayan. Marami po salamat, doktora. Maraming salamat po. Ayan po mga sabi, bago po tayo mag-break, magpasalamat muna tayo sa ating mga nurses. Si Miss Tony and si Mr. Teo. Maraming pong salamat. Sila nag-ooperate po ng Teo. ating machine para po kay Sir Ernie during the dialysis po niya. Yes, oo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. So mga kasambahay, huwag po kayong aalis kasi magbabalik po ang Doctors on TV! And welcome back mga kasambahay. And to finalize our program, may mga health tips po kami. Doc, ano pong health tips nyo with regarding to kidney health?
Yes, ito naman, Doc Lady, no, gusto natin i-remind natin mga kasambahay na lagi pong tatandaan, ang tubig po ay buhay. Kaya huwag kakalimutan po, 8 to 12 glasses of water po yan araw-araw, Doc Lady. Every hour po, a glass of water po ang dapat nating inumin. Pero sa mga may problema na po sa kidneys, tandaan po ay dapat magpakonsulta po kayo. Huwag niyo pong hahayaan na nandyan yung mga signs and symptoms. Signs and symptoms po, indikasyon niya na may problema na po tayo sa ating katawan. Kaya lagi sinasabi, prevention is better than cure. Tama ka dyan, Doc Harris. At syempre, hindi pa rin natin pwedeng kaligtaan ang proper diet. Syempre, nabanggit na po ni Doktora kanina, yung mga fast food, yung mga chichirya at mga highly processed food na napakadaming sodium, preservatives, food coloring, artificial flavoring at kung ano-ano pa. Yan po ay hindi lang maganda sa kidney pero actually sa buong katawan na rin yan. Yes, tama ka dyan. Ayan. So mga kasambahay, marami po kaming pasasalamatan dito po sa Manila Med. No, we would like to thank our partners, doctors, nurses, and other staff ng Manila Med for our very warm welcome here to Mr. Jose Ronaldo de los Santos, the President, and Dr. Carmen Dinglasan, Vice President for Operations, Dr. Emma Gaspar Trinidad, the Medical Director, and of course, Dr. Marietta De Luna, the Chairman of the Hemodialysis Unit, and syempre, Ms. Shane Isla, the Marketing Manager. Thank you po so much. And of course, Doc Lady, papasalamat din po tayo sa napakasarap po, no? We would like to thank Mr. Walter Co. of Creative Bakers Company for delicious and nutritious Walter Bread. Yan, ang Walter Bread po is available in all supermarket nationwide. And Walter Bread, all yummy, no tummy. Yan, napaka-healthy po yan. The healthy bread on everyone's lips. For more details po, you can visit their website. That's www.walterbread.com. And of course, Fiber C, the only real-time release vitamin C. And My Clinic, LRT Integrative Medical Healthcare Clinic, dyan po sa Olongapo City. And of course, San Isidro House of Healing, your holistic medical retreat up in Zambales Beach po yan. And syempre mga kasambahay, hindi po namin pwedeng kalimutan pasalamatan ang aming mga kasangbahay na lagi sumusubaybay, hindi sila nawawala dyan, no? And of course, Tita Lydia, thank you po so much for always watching us, no? Lahat ng episodes natin. Ikaw, Doc, may papasalamatan ka? Yes, Doc Lady, I would also like to thank yung mga patients po natin na nagdi-detox, no, sa kanyang liver, gallbladder, colon, and kidneys po. Magandang araw po sa inyo. Diyan po yan sa Acero Holistic Wellness Center. Diyan lang po sa May Timog, Quezon City. Magandang araw at maraming salamat sa inyong mga suporta. Ay mga kasambahay, huwag niyo po nga kalimutan i-visit ang aming Facebook page. Mag-send lang po kayo ng comments or mga questions po ninyo o kahit ng mga suggestion. Binabasa po namin na at sinasagot po namin. Until next week mga kasambahay, God bless everyone. Be safe, stay healthy. And don't forget to join us again in our next episode. Dito lamang sa Doctors on TV.